Ang ninuno. Ay, ang sakit naman o aray. Ay sandali, pakialalayan mo nga ako. Naparuhan ng rayuma yung tuhod ko eh. Ay, aray ko talaga oo. Wika ni Tatang Meroy. Inangat ito ni Kusim at nilipat sa maayos na lugar. Pinasandal niya ang matanda sa gilid ng malaking bato. Binalikan naman ni Kusim ang labi ni Luis. Nasaan yung tao na ito at nakausli ang buto sa likod. Kitang-kita ang baga at puso habang binabaha ng dugo. Kagad itong hinila ng binata at dinala sa malayo. Ginawa niyang pangbungkal ng lupa ang kampilan. Matapos magukay, inilibing ni Kusim ang labi. Pagbalik niya kay Tatang Meroy, nakatulog na ang matanda. Gusto pa sana niya itong gisingin ngunit hinayaan na lang para kahit papano makapagpahinga na ang matanda. Alam niyang sobrang napagod si Tatang Meroy. Iniwan niya pansamantala ang kaibigan at pumunta sa tahanan ni Luis. Nang makarating sa lugar, kaagad niyang sinilip ang bintana. Wala namang ibang tao, maliban na lang sa iba't ibang klase ng gamit. Hindi ito mga karaniwang makikita sa payak na tahanan, kung hindi magagamit ng mangkukulam na nakapalibot sa lugar. May nakasabit sa kisame, may nagkalat na iba't ibang hugis, at sa bawat kanto ng tahanan ay may bato na iba't iba ang kulay. Meron ding kakaibang guhit sa sahig na tila sinulat gamit ang dugo. May nakatirik pang itim na kandila at may katabing rebulto na hugis kambing. Wala bang pamilya si Luis? Mukhang wala namang ibang tao dito. Wika ni Kusim sa sarili. Pumunta siya sa bakuran. Tinangkang pumasok sa loob ng bahay. Aking lingkod, kung ano mang naiisip mo, huwag mo nang ituloy. Huwag kang papasok sa bahay ng aswang na mangkukulam. Batay sa nakita kong lakas ng kinalaban mo, hindi siya basta-basta. Isa pa, naiilang ako sa tahanan. Pakiramdam ko sinusunog ako. Wika ni Godan. Ganun ba? O sige, hindi na ako papasok. Tugon ni Kusim. Maya-maya pa nakarinig siya ng kakaibang tinig. Napatingin si Kusim kung saan ito nanggaling. Napatitig siya sa talahiban. Hindi malaman ni Kusim kung sa tao ba o hayop nagmumula ang tinig. Tila tunog ito ng daga ngunit mas malalim. Bumulong naman si Godan at sinabing may iba pang aswang na katulad ng nakalaban. Nang marinig ito ng binata, kaagad niyang inihanda ang sarili. Nakaumang ang kampilan at marahang umabante ng lakad si Kusim. Kaso nga lang habang papalapit sa lugar, masuri niyang pinag-aralan ang paligid. Malawak ang talahiban. Tinatanaw kung meron ba siyang makikitang kakaiba. Abot dibdib ang taas ng talahib at nang pasukin ang lugar, pinagtatagpas niya ang damo gamit ang kampilan. Ginawa yun ni Kusim para kahit hindi nakikita ang kalaban, mararamdaman niya ito. Mabuti hindi naman kukulam. Hindi katulad kanina na napakahirap malaman kung saan nagtatago. Sino kaya tong animal na to? Wika ni Kusim sa sarili. Hindi tumugon ng gabay. Alam ni Kusim na nakikiramdam din si Godan. Hanggang sa bigla na lang nakarinig si Kusim na may papalapit na sa kanya. Nang mga sandaling iyon, alam niya na kung saang direksyon ang nilalang. Kaya naman mabilis siyang kumabig. At nang matansya na malapit na sa kanya, malakas niyang hinataw ang kampilan. Nagliparan ang mga damo kasabay ng ulo na lumipad din sa ere. Tinamaan ni Kusim ang aswang.
Pagtingin niya kung sino ito, hindi niya kilala ngunit sobrang tanda ng mukha ng babae. Kaduguyan ni Luis. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring nanay yan ng nakalaban mo kanina. Isa lang ang ibig sabihin nito. Wakwak ang buong lahi ni Luis, pero maaaring siya lang ang mangkukulam. Wika ni Gudan. Matapos ng kaganapan, nilibing niya ang matandang babae doon din mismo kung saan niya ito napatay. Pagkatapos umalis na siya sa lugar para balikan si Tatang Meroy. Nagulat ang binata nang bumungad sa kanya si Tatang Meroy sa labas ng talahiban. Tila natatakot ito. Nakatitig lang habang nakakunot ang muka. Nagtanong ang binata kung anong meron. Kaso nga lang hindi nagsasalita si Tatang Meroy. Sa halip umatras lang ito na tila naiilang sa kanya. Anong nangyayari, tanda? Bakit parang natatakot ka sa akin? Tanong ni Kusima. Wala ka bang napapansin sa sarili mo? Teka, huwag kang lalapit. Sandali, ano ba? Diyan ka lang! Tugon ni Tatang Meroy. Ay nako, parang patay yung utak nyo. Napinsala ng wakwak ka. Hindi na matino yung utak mo. Umalis na nga tayo dito. Wika ni Kusima. Tumango naman ang matanda. Nauna itong naglakad sa kanya at may distansya. Patuloy na nagtaka si Kusima. Habang naglalakad paalis ng lugar, panay ang tingin sa kanya ng matanda. Naroon pa rin ang takot sa muka. Gudan, may alam ka ba sa nangyayari sa kanya? Tanong ni Kusima. Hindi ko din alam. Walang bago sa kanya aking lingkod. Tao pa din. At kagaya mo, lasinggero din. Tugon ni Gudan. Simple lang yung tanong ko kung ano yung nangyari sa kanya. Bakit naman nakarating sa lasinggero? Ay nako, pati ikaw hindi matino kausap Nang mga sandaling ito malalim na ang gabi. Kumakalam na ang tiyan ni Kusima. Tinawag niya si Tatang Meroy. Sinabing magpahinga muna sila kung saan may tindahan. Nang sa ganon makabili sila kahit tinapay lang. Nakapagtataka naman na biglang naging maayos kausap si Tatang Meroy. Hindi na ito takot sa kanya. Tumabi pa sa paglalakad. Doon sa unahan may tindahan doon. Mabuti na lang hindi nabulabog yung lugar nang puntahan natin si Luis. Wika ni Tatang Meroy. Ayos Kanina baliw ka. Ngayon tao na uli. Ano bang nangyayari dito? Tugon ni Kusima. Dagdag pa ng binata. Gumulo ang utak niya sa naging reaksyon ng matanda kanina. Hanggang sa may sinabi ang matanda na labis na kinagulat ni Kusima. Ayon kay Tatang Meroy, napansin niya nang iwan siya ni Kusim kanina. Sinundan niya ang binata at nakita din yung isa pang aswang. Nang kumilo si Kusima, pinag-aralan ng matanda kung ano ang gagawin nito. Kaso nga lang bigla na lang may imaheng lumitaw sa katawan ng binata. Nakita niya ito habang papasok sa talahiban si Kusim. Higanteng nilalang sa pagkakaalam niya. Ito ay walang iba kung hindi ang mandirigmang engkanto. Ano po? Tama po ba yung narinig ko? Nakita niyo kanina yung mandirigmang engkanto sa katauhan ko. Hindi ko naman napansin Tanong ni Kusima. Yon ang dahilan ko kung kaya't natatakot ako sa'yo kanina. Sa katunayan, kasama mo siya bago tayo umalis Pero bigla na lang naglaho. Wika ni Tatang Meroy. Dagdag pa nito.
Hindi lang basta imahe ang nakita niya. Malinaw ang postura. Makikita na sumasabay ito sa galaw ng binata. Nang mga sandaling iyon, hindi kagad nakapagsalita si Kusim. Maiging inisip ng binata kung papaano ito nangyari. Hindi man lang niya namalayan na lumabas na pala ang mandirigmang engkanto sa katawan niya. Maya-maya pa, nang malapit na sa kalsada, sinabi ni Kusim na iihi lang siya sa isang tabi, kaya mauna na muna si Tatang Meroy. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Tumangulang ito bilang pagsang-ayon at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makalayo si Tatang Meroy, kinausap ni Kusim ang gabay. Tinanong ng binata kung lumabas ba ito sa katawan kanina. Ano? Hindi, aking lingkod. Hindi pa ako nakakalabas. Nasa loob pa rin ako ng katawan mo. Ano bang nangyayari? Narinig ko yung pinag-uusapan niyo. Pati ako, nagtataka sa sinasabi niya. Wika ni Godan. Ganun ba? Sa tingin ko baka may sira lang talaga yung utak ng matandang yun. Baka dahil sa gutom at saka baka pagod lang. Lingid sa kaalaman ng binata, totoo ang sinasabi ni Tatang Meroy. Lumabas na nga sa katawan niya ang mandirigmang engkanto. Hindi niya ito namalayan maging ng gabay. Sa kabutiang palad kahit malalim na ang gabi, may tindahan pang bukas. Ngunit nakakatakot ang itsura ng tindahan. Gasera lang ang ilaw at mukhang bruha pa ang lumabas na tindera. Wala namang kakaiba sa tao. Hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa bigla na lang may dumating. Isang lalaki. Mahaba ang buhok. Nakaubad pang itaas na tila tambay. Bumili ito ng yosi at tinitigan si Kusim. Kinalabit niya naman si Tatang Meroy. Sinenya ng matanda. Sabay turo sa lalaki habang papaalis. Walang kakaiba sa kanya, hayaan mo na yan. Wika ni Tatang Meroy. Ngunit paglingon niya kay Kusim, halos sumiwalay ang kaluluwa ng matanda sa matinding gulat. Nagpakita muli ang mandirigmang engkanto. Ngunit sa pagkakataong ito nakadungaw na sa kanya ang muka. Hindi nakagalaw si Tatang Meroy. Iginilid niya ang mga mata sa mukha ni Kusim. Kalmado lang itong kumakain ng tinapay. Linte. Hindi ba talaga napapansin ni Kusim ang mandirigmang engkanto? Nakakatakot talaga ang itsura. Ang haba ng buhok, tapos ang laki pa ng katawan. Sana naman, wag akong saktan ng nilalang na to. Wika ni Tatang Meroy sa isipan. Maya-maya pa may sumigaw sa bandang kalsada. Tinig ng babae na tila sobrang nasaktan. Habang si Kusim naalarma at tumayo sa kinauupuan. Aray ko naman, bakit ka kasi biglang tumayo? Wika ni Tatang Meroy. Nakaupo sila sa magkabilang dulo ng upuan. Pagkatayo ni Kusim, nalaglag si Tatang Meroy at napaupo sa lupa. Ay nako, pasensya na po kayo Tatang, may sumigaw po eh. Sandali lang, titignan ko lang po kung anong nangyari. Wika ni Kusim. Napailing na lang ang matanda ng mga sandaling iyon. Sinundan niya ng tingin si Kusim. Walang kaalam-alam ang binata na nasa labas ng katauhan niya ang mandirigmang engkanto. Tumayo si Tatang Meroy at sinundan ng binata. Hanggang sa makarating sila sa kalsada, ngunit wala na doon si Kusim. Narinig niya ang pagsigaw ng babae. Nasa unahan nito at papunta sa bahay ni Luis. Kinutuban si Tatang Meroy. Maaring kapamilya din ni Luis ang babae.
Kagad nang kumilos ang matanda at pumunta sa lugar. Hanggang sa nagulat na lang nang bumangga sa kanya ang 3 aswang na merong bihag na babae. Ang dalawa ay kapareho sa itsura ni Luis, habang yung isa naman hindi niya matukoy kung ano. Basta tao na may ulo ng aso, nababalot ng balahibo ang katawan. May sugat din ang babae. Dala na din siguro ng pagpupumiglas. Samantalang si Kusim naman, wala na sa katawan ang imahe ng mandirigmang engkanto. Kaso nga lang may kung anong nagliliwanag bandang dibdib ng binata. Nakaangat, nakaturo sa kalagitnaan ng kampilan habang umuusok. "Huwag niyong idamay ang babae. Alam kong ako ang sadya niyo. Ang ganda pa naman tapos dudungisan niyo lang ang kutis." Wika ni Kusim. Sino kang naglakas ng loob na sumukot sa lugar namin? Ano bang atraso sa'yo ni Luis? Tanong ng isang aswang. Sa pagkakataong ito si Tatang Meroy na ang sumagot. Biglang lumingon sa kanya si Kusim. Halatang nais ng binata na siya ang sumagot. Matagal ko nang kilala si Luis. Marami na siyang pinatay. At kagaya ng nakikita ko sa inyo ngayon, wala kayong pinagkaiba sa kanya. Diyan pa lang, ipinapakita nyo na ang atraso nyo sa mananabas. Wika ni Tatang Meroy. Nang marinig ng aswang ang salitang mananabas, makikita sa mukha ng mga ito ang takot. Nagkatitigan pa ang 3. Sinunggaban si Kusim ng may ulo ng aso. Mabilis namang naianda ng binata ang sarili. Paglundag ng aswang, mula sa ibaba hinataw niya paitaas ang kampilan. Ganun na lang ang pagkagulat ni Tatang Meroy nang makita na tila sumabog ang aswang ng tamaan ng kampilan. Nagkapira-piraso ang bahagi, nagkalat sa lupa. Halos maligo ng dugo si Kusim. Matapos noon pinakawalan naman ng 2 wakwak yung babae. Doon nagkaroon ng pagkakataon si Tatang Meroy na umatake. May dinukot itong bagay na nakapaloob sa kawayang sisidlan. Nagulat si Kusim nang makita isang maliit na punyal na kulay itim. Lumapit ang matanda sa mga aswang at sinaksak ang mga ito. Nang matamaan, halos mabaliw ang mga aswang at nagpagulong-gulong pa sa lupa. Sumisigaw, kita sa muka na may matinding dinadaing. Maya-maya pa, nahinto ang mga ito at halatang wala ng buhay. "Nakakabigla ka naman, Tatang Meroy. Anong klaseng sandata yan?" Tanong ni Kusim. Simpleng dignum. Kagaya ng hawakan ng kampilan mo. Ito talaga ang gamit para mapatay ang mga masasamang elemento. Hindi ka dapat mamangha, Kusim. Ako dapat ang mamangha sa'yo eh. Yung pinsalang yon. Ngayon ko palang nakita sa tanang buhay ko. Sa isang hampas, napulbos yung aswang eh. Ikaw, Eha, ayos ka lang ba? Tanong ni Tatang Meroy. Tinanong niya ang babaeng nakaupo sa isang tabi habang nakayakap sa sarili. Si Kusim naman alisto pa sa daga. Mabilis na lumapit sa babae at inalalayan itong makatayo. Anong pangalan mo, Binibini?" Tanong ni Kusim. Yasi. Yasi ang pangalan ko. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin, ha? Tugon ng dalaga. Ako naman pala si Kusim. Teka, ang ganda ng mga mata mo, ha? Tugon ng binata. Aking lingkod. Mukhang iba ang daloy ng isipan mo. Sinasabi ko na nga ba eh.
Paumanhin pero napakahayok mo. Babaero ka eh. Hindi mo ba nakikitang nahihirapan siya? Paumanhin aking lingkod. Baka hampasin kita ng kampilan. Wika ni Gudan. Napapikit ng mga mata si Tatang Meroy. Siya na lang ang nahiya sa ginagawa ni Kusim. Imbis na kumustahin ang kalagayan ng dalaga, mas inuna pang magpakilala. Hindi naman sinagot ni Kusim ang mandirigmang engkanto. Natauan din ito sa pinagagawa niya. Tinanong niya ang babae kung kaya ba nitong maglakad. Tumango si Yasi at sinabing kailangan ng makauwi sa tahanan. Baka hinahanap na siya ng mga magulang. Pumayag naman si Kusim ngunit bago mangyari ito, inabisuhan ni Tatang Meroy si Yasi. Ang sabi ng matanda, wag na lang sabihin sa iba ang nangyari kanina. Gumawa na lang ng ibang dahilan. Wag sabihing aswang dahil baka magkagulo sa lugar. Wala pong problema. Hindi din naman ako paniniwalaan kapag sinabi kong inaswang ako eh. Napadaan lang naman ako sa kalsada. Pero bigla na lang may humablot sa akin. Paggising ko po, nakita ko po yung mga pangit na aswang eh. Sige po aalis na po ako. Yasi. Kusim nga pala ang pangalan ko minsan. Baka mapadalaw ako dito sa lugar ha. Bibisitahin kita sa bahay niyo. Wika ni Kusim. Natawa si Tatang Meroy sa ginawa ni Kusim. Napapailing at hindi na nagbigay pa ng opinyon. Niligpit nila ang mga bangkay. Kagaya ng ginawa nila sa mga napatay, inilibing ang 2 labi. Inabot sila ng madaling araw bago nakalis. Sumusuray na si Tatang Meroy habang naglalakad. Tila babagsak na ang katawan kaya sinabi ni Kusim na maghanap na lang muna sila kung saan pwedeng magpahinga. Mabuti naman naisip mo yan. Akala ko meron ka pang ibang planong gawin eh. Doon tayo sa gubat kung saan malapit kila Orolo. Ligtas doon at may kaibigan akong maaari nating silungan. Nang makarating sa lugar, nakilala ni Kusim ang sinasabing kaibigan ni Tatang Meroy. Ito ang matandang babae na si Aling Sitam. Halos kasing edad lang ni Tatang Meroy. May anak itong lalaki ngunit sobrang tahimik. Hindi man lang sila kinibo na tila naiilang sa kanila. Maliit lang ang tahanan. Kung tutuusin, hindi sila kakasya sa loob sa oras na humiga. Pero may maliit na kamalig naman sa gilid na nakalagay. Doon nagpahinga ang 2. Natanong ni Kusim kung paano niya naging kaibigan si Aling Sitang. Nagulat si Kusim sa naging tugon ng matanda. Si Aling Sitang. Naging nobya niya noon pero hindi nagkatuluyan. Habang ang anak naman nito na si Sandro, walang iba, anak ni Tatang Meroy kay Sitang. Ano? Tama ba? May anak ka sa labas? Nakakagulat ka, Tatang Meroy ha. Kung titignan, wala sa mukha niyo yung pagiging babaero. Wika ni Kusim. Tinanong ng binata kung saan sila nagkakilala ni Aling Sitang. Ang sabi ni Tatang Meroy, sa lugar ni Aurolo. Sa katunayan siya ay na Orolo si Sitang. Ito rin ang nagsabi sa totoong katauhan ng pamangkin. Hindi lang talaga sila pinalad na magkatuluyan. Napalaya si Aling Sitang nang malamang buntis ito at hindi niya alam kung saan nagpunta. Nagpakita na lang ito sa kanya nung malaki na ang bata at meron ng sariling pamilya si Tatang Meroy. Dagdag nito, ang pinakadahilan kung bakit tila galit ang anak ni Tatang Meroy sa kanya dahil iniisip ni Sandro na pinabayaan siya ng ama. Kaya pala ang tahimik ni Sandro at saka ang talim kung makatitig sa'yo, Tatang Meroy.
Sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Tatang Meroy, sa lahat ng naging anak, ito lang ang nagmana sa kanya. May karunungan din si Sandro at mas malakas pa sa kanya. Maliban pa dyan, tanga nito ang 3 bertud ng pagong: trabungko, bahay ng pagong, at ang tadyang ng pagong na may kaliskis. Sa magkakaibang pagong ito nakuha ng anak niyang si Sandro. Ano ka mo? Pagong? Parang kakaiba naman po yata yung mutya nyo. Nakakapagtaka eh. Kahit yung sayo, Tatang, hindi ko alam ang tangan mo. Maliban na lang sa punyal mong nakatago sa kawayan. Wika ni Kusim. Kahit ako nagtataka. Tinatanong ko pa siya kung bakit pero hindi naman ako kinakausap. Ni hindi nga ako pinapansin. Tugon ni Tatang Meroy. Matapos mag-usap, nagpahinga na ang dalawa. Kinabukasan pagkagising ni Kusim, wala na sa tabi si Tatang Meroy. Pagbangon ng binata, may narinig siyang nagtatalo sa likuran ng tahanan. Kaagad itong pinuntahan ni Kusim, hanggang sa bumungad sa kanya ang nakahandusay na labi ni Aling Sita. Maputla na ang muka at halatang wala ng buhay. Ngunit ang ingay na naririnig niya kanina ay hindi pagtatalo, kung hindi pag-iyak at pagsigaw ni Sandro at Tatang Meroy. Nasa tabi ng dalawa ang bangkay. Lumapit naman si Kusim at sinuri ang katawan ni Aling Sita. Wala namang bakas na puwersa at mukhang namatay sa normal na sakit. Teka, anong nangyari? Bakit nagkaganyan si Aling Sita? Tanong ni Kusim. Hindi ko din alam. Kagabi pa siya hindi mapakali. Labas-pasok siya ng bahay pero hinayaan ko lang. Hanggang sa hindi na siya nakabalik eh. Akala ko may kinuha lang sa labas pero ayan ang naabutan ko nung lumabas ako. Bakit pa kasi kayo pumunta dito na may dalang problema? Kayo ang dahilan kung bakit namatay si nanay eh. Wika ni Sandro. Teka, sandali. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Ano bang kinamatay niya? Mukhang inatake lang naman eh. Wika ni Kusim. Hindi, Kusim. Hindi natin namalayan. Kakaiba ang nararamdaman niya sa katawan at hindi mapakali kaya labas-pasok kagabi. Indikasyon na may aswang sa paligid. Hindi lang natin namalayan eh. Magaling ang aswang. Naitago niya ang presensya habang umaaligid at napatay si Sita. Siya lang ang nabiktima dahil may tangan tayong 3. Siya lang ang tinamaan ng orasyon at napalapit ng aswang. Wika ni Tatang Meroy. Samantalang si Sandro naman, patuloy sa pag-iyak at nagbitaw ng mabigat na salita. Binuhat ni Sandro ang bangkay ng ina. Dinala sa tahanan at inhiga sa papag. Nagtanong naman si Kusim kung paano ito napatay. Napansin niya na wala namang kahit anong sugat si Aling Sita. Tinitigan niya sa mga mata si Tatang Meroy at pinasunod sa kanya. Pumasok din sila ng bahay. Inangat ang isang kamay ni Aling Sita. Nagulat si Kusim nang makita ang isang maliit na butas sa kilikili ng bangkay. Kulay itim ang sugat at halatang malalim. Nayawa. Sabihin mo sa akin, Tang, anong aswang ang may gawa niyan? Tanong ni Kusim. Sumagot ang matanda na kung hindi tiktik, manananggal ang umatake kay Aling Sita. Hindi kagad ito malalaman ng taong walang kaalaman. Ang problema, hindi alam ng matanda kung saan tutugisin ang aswang. Nang mga sandaling iyon, narinig ni Kusim ang bulong ng gabay. Ayon dito, maaari niyang matunton ang may gawa. May bakas na naiwan sa katawan ng bangkay at naaamoy niya pa ang baho.
Maglalakbay sila at sasabihan na lang ng mandirigmang engkanto kung saan makikita ang pumatay kay Aling Sita. Tatang Meroy, ako na po ang bahala. Huwag na po kayong sumama. Kailangan kayo dito ni Sandro sa pag-aasikaso ng bangkay. Sa oras na mapatay ko ang aswang, babalik ako dito para sabihin sa inyo ang lahat. Wika ni Kusim. Tumangulang si Tatang Meroy at hindi na nagsalita pa. Matapos noon kagad nang umalis ang binata. Galit at gigil si Kusim sa nangyari. Nagsimulang maglakad si Kusim kung saan nakita ang bangkay. Hanggang sa mapunta sa kakawyan, inabisuan siya ng mandirigmang engkanto kung saan pupunta. Ayon kay Gudan, pupunta silang timog ng lugar. Nang mga sandaling ito, kahit kumakalam ang tiyan ni Kusim, tiniis na lang niya ang gutom. Habang nasa kagubatan, may nakikita siyang bakas, pero galing lang sa aswang na kubot. Sa tagal ng panahon na pagpuksa sa ganitong uri ng aswang, nakabisado niya na ang bakas nito. Hindi na iyon pinagtuunan ng pansin ng binata. Nakasentro ang atensyon niya sa pumatay kay Aling Sita. Naglalakad lang siya at inaantay kung kailan muling mag-aabiso si Gudan. Medyo angat na ang araw. Siguradong magiging mainit pagsapit ng tanghali. Napahinto ng lakad si Kusim. Naramdaman niya na may kakaiba sa bawat pagtapak. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si Gudan. Kailangan nilang magmadali kung gusto ng binata na mahuli ang aswang. Pag-angat ng tingin ni Kusim, nagulat si Kusim nang makita ang napakalaki at pangit na muka. Napasigaw pa si Kusim at kagad tumakbo. Paglingon sa likuran, biglang nawala ang nilalang. Hanggang sa napansin ang anino niya mula sa sinag ng araw. Sobrang laki at hindi makapaniwala ang binata. Gudan! Gudan! Anong nangyayari? Bakit ang laki ng anino ko? At saka may nakita akong mukha ng halimaw sa bandang uluhan. Wika ni Kusim. Aba, malay ko aking lingkod. Teka, kumain ka kaya muna? Baka gutom lang yan eh. Aking lingkod. Sandali. Wika ni Gudan. Napahinto si Kusim sa pagtakbo ng sabihan ni Gudan na siya ang nakikita ng binata. Ibig sabihin nakalabas na ito sa katawan ni Kusim. Dagdag pa ng mandirigmang engkanto, nakikita niya na ang sarili. Nahahawakan niya na ang buhok at buong katawan niya. Samantalang si Kusim naman ng mga sandaling iyon himatay na sa sobrang takot. Malinaw niyang nakita ang totoong katauhan ng gabay na si Gudan. Nasa gilid lang niya ito. Sobrang laki at halos 3 tao ang tangkad. Nakadungaw pa ang muka sa kanya at tila ng aasar at natutuwa pa. Gudan, teka. Ikaw ba yan? Huwag mo ngang ilapit yung mukha mo sa akin. Nakakatakot eh. Mas masahol pa sa aswang itsura mo. Napakapangit mo. Hoy, sandali, wag. Alimaw ka. Huwag mo akong hahawakan. Sige ka, haampasin kita ng kampilan. Hoy, ano bang ginagawa mo? Sabing huwag kang lalapit eh. Wika ni Kusim. Sa wakas, nakalabas na ako sa katawan mo. Nakikita ko na ang mga kamay at paa ko. Huwag kang matakot, aking lingkod. Hindi kita sasaktan. At saka hindi ako pangit, ha? Maaring sa mundo nyo pangit ako. Pero sa amin, ako ang pinakamagandang itsura. Tugon ni Gudan. Napailing na lang si Kusim ng mga sandaling iyon. Gusto siyang hawakan ni Gudan.
Subalit inamba niya ito ng paghampas ng kampilan. Maliban sa pagiging malaki, meron din itong baluti na kasing kapal ng balat ng akasya. Napakahaba din ng buhok na kulay dilaw, habang yung mga mata naman, malaki din, maging ang bibig. Maraming salamat, aking lingkod. Tunay ngang ang palaisip ang binanggit sa akin ng diwata, kagaya ng ibang nilalang. Sa oras na mapa sa kamay ng pangangalaga ng tao, pangangatawanan ko ang sinumpaan kong tungkulin sa'yo. Gagawa ko ng kabutihan sa lupa, pero hanggang dito lang ako. Hindi ako makakalayo sa katawan mo. Wika ng mandirigmang engkanto. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Kusim ang hawakang dignum ng kampilan na tila ba nag-aapoy. Kagad niya itong binitawan sa pag-aakalang baka mapaso siya o hindi kaya naman matupok ng apoy. Pero ang sabi ng mandirigmang engkanto, sa oras na maibalik ang lakas niya, doon din mabubuhay ang totoong abilidad ng sandata. Sabay nilang magagamit ang kampilan. Kung anong kayang gawin ni Kusim, susunod ang gabay sa kanya dahil nakaanib ito sa binata. Dahil sabay na nilang magagamit ang kampilan, mas malakas pa sa inaakala ni Kusim ang kayang gawin ito. Teka, ganyan ka na lang? Paano kung makita ka ng mga tao? Matatakot sila sa itsura mo, Godan. Napakapangit mo eh. Tanong ni Kusim. Ikaw lang ang nakakakita sa akin, aking lingkod. Hangal ka ba? Hindi ako makikita nang hindi nangangalaga sa akin. Si Tatang Meroy, yung bansot na matanda. Kaya pala iba ang reaksyon niya kagabi. Nakita niya pala ako nang hindi mo napapansin. Kahit naman ako, walang kaalam-alam sa tagal kong nakatago. Eh di sana, nagamit ko ang sabulag para tuluyan akong hindi makita ni Tatang Meroy. Pero ngayon huwag kang mag-alala, aking lingkod. Nagamit ko na ang sabulag. Walang sino man ang makakakita sa akin kung hindi mo o hindi ko pahihintulutan. Tugon ni Godan. Kung ganon, hindi pala nababaliw yung matandang yan ah. Pero, ibig sabihin, kapag hindi ka nagkarga ng sabulag, makikita ka ng tao, tama ba? Tanong ni Kusim. Maaaring nakita niya ako dahil pinagkakatiwalaan mo siya. Parehas ko kayong pinagkakatiwalaan. Maliban pa dyan, malakas ang ugnayan niyong dalawa kahit bago pa lang kayong nagkakilala. Yon ang dahilan kung paano kami nagkaroon ng koneksyon ng matanda. Pero ang iba, hinding-hindi nila ako makikita. Wika ni Godan. Maya-maya pa nagmungkahi na si Godan na umalis sa lugar. Tumango naman ang binata, pero makikita pa rin sa muka ang pagkaasiwa. Panay ang tingin sa kanya ni Godan, kaya napailing na lang si Kusim. Hanggang sa nakalabas sila ng gubat, wala nang tahanan sa lugar kung nasan sila ngayon. May mahabang kalsada at napakapayapa ng lugar. Nagtanong ang binata sa mandirigmang engkanto kung naroon ang salarin. Ang sagot ni Godan, naaamoy niya. Palakas ng palakas ang baho. Ang ibig sabihin, tama ang direksyong tinatahak nila. Hindi na nagsalita si Kusim. Nang mga sandaling iyon, pawis na pawis ang binata. Habang binabaybay ang kalsada, napansin niyang may bahay na sa unahan. May mga nakaparadang sasakyan
at ilang taong tumatawid sa kalsada. Paglingon niya sa mandirigmang engkanto, kalmado lang ito at nakangiti. Siguraduhin mo lang na hindi ka makikita ng ibang tao. Baka mamaya magkagulo pa dito dahil sa akin eh. Wika ni Kusim. Aking lingkod, hindi ko na uulitin ang sinabi ko kanina. Wala ka bang tiwala sa akin? Aking lingkod, buo ang suporta ko sa'yo. Pero kapag nagpasaway ka, pwede kitang saktan. Wika ni Godan. Ay nako, sana pala hindi na lang ako tumulong sa mga tao. Yan palang gagawin mong kapalit. Tapos ngayon, pwede mo pa akong saktan. Wika ni Kusim. Kapag sinabi ko sa iyo ang bagay na yon, sa tingin mo, papayag ka kaya? Huwag kang mag-alala, aking lingkod. Kahit masaktan man kita, nasa pangangalaga mo pa rin ako. Tugon ni Godan. Ano bang sinasabi mong pangangalaga? Sabihin mo ka mo, para akong may kasamang asong baliw na anumang oras pwede kong kagatin. Animal tong Godan na to, oh. Nang makarating sa mataong lugar, dito inobserbahan ng binata ang mga residente kung magkakaroon ng kakaibang reaksyon sa oras na makita siya. Hanggang sa nagulat ang binata, halos lahat nakatingin sa kanya. May ilan pang bigla na lang lumayo na tila natatakot. Sabi ko na nga ba nakikita ka nila eh. Tignan mo, ayan oh. Hindi naman sila bulag eh. Wika ni Kusim. Hindi sila sa akin natatakot. Kung hindi sa'yo, aking lingkod. Tignan mo yung sarili mo. Masahol ka pa sa basahan. May dala ka pang mahabang bagay na nakabalot sa kumot. Kung sa bagay, kailan ka ba nagdamit ng maayos? Eh hindi ka nga nagbibihis eh. Tapos nasisikmura mo pang mambabae. Mahiya ka naman, aking lingkod. Wika ni Godan. Hindi nakapagsalita si Kusim. Nahiya na lang ito sa sarili. Binilisan niya ang lakad at nakita ang bulungan ng mga tao. Alam niya sa sarili na siya ang pinag-uusapan. Nang makarating sa unahan, bigla na lang nag-abiso ang gabay na may aswang sa malapit. Maya-maya pa, naramdaman na ni Kusim kung saan banda. May daan papunta sa palayan. May gubat sa unahan kung saan nanggagaling ang presensya. Nagtanong ang binata sa gabay kung anong klase itong aswang. Ang sabi naman ni Godan hindi pamilyar sa kanya, pero naaamoy niya ang baho ng pumatay kay Sita. Hindi na nagsalita pa ang binata. Kaagad nang pinunta ng lugar at habang binabaybay ang pilapil, tumingin siya sa unahan. Pinagmasdan kung merong kakaiba. May iilang tao na nasa palayan at naggagapas, habang ang iba naman nakatambay lang sa kamalig. Nang makarating sa liblib, dito mas lumakas ang presensya ng aswang. May bahay sa unahan. Nag-iisa lang ito pero sobrang laki. May kalsadang gawa sa semento papunta sa kabilang banda ng palayan. Aking lingkod, sigurado ako, diyan nakatira ang pumatay kay Sita. Wika ni Godan. Luma na ang bahay na nasa harapan ni Kusim. Wala namang bakod ngunit halata na may tao. Marahang lumapit ang binata kasabay ng pagtanggal ng kumot na nakabalot sa kampilan. Habang nangyayari ito, nakikita ni Kusim kung paano nagliwanag at umapoy ang hawakan ng gamit. Nakita din ng binata na nakasapaw sa kamay niya ang malaking kamay ng mandirigmang engkanto.
Dito napagtanto ni Kusim. Sabay nga silang gagamit sa sandata. Pero kung ano ang magiging pasya niya, yun din ang gagawin ng mandirigmang engkanto. Naririnig niya ang paghangos ni Godan na tila sobrang nanggigigil. Aking lingkod, hindi lang nag-iisa ang aswang. Napakarami, pero walang magagawa sa'yo. Kahit magsabay-sabay sila, papatayin lang natin ang walang kahirap-hirap. Wika ni Godan. Sigurado ka ba dyan? Hindi kaya katulad lang din to ni Luis? Baka mapasubo tayo kung marami sila. Tugon ni Kusim. Hindi na kumibo pa ang gabay. Kalmadong naglakad ang binata papalapit sa tahanan. Hawak nito ang kampilan. May nakita siyang sumilip sa bintana pero biglang nawala. Sa pagkakataong ito, bagaman may tiwala si Kusim sa gabay, nakakaramdam siya muli ng takot kagaya nung karap si Luis. Hanggang sa may lumabas ng bahay na 2 tao. Sa tansya niya, kaedad lang niya ang lalaki. Habang ang isa naman, ubod ng tandang lalaki na panot. Inihanda na ni Kusim ang sarili. Sa oras na gumalaw ito nang hindi niya magugustuhan, ihahampas niya kaagad ang kampilan. Mawalang galang sa inyo. Ano bang pakay nyo sa lugar namin? Wika ng matanda. Hindi kaagad nakapagsalita si Kusim. Pinag-aralan ng kilos. Malikot ang mga mata at merong binabalak na hindi maganda. Hanggang sa 2 dipa na lang ang layo. Teka, wala naman. Pero hindi na importanteng magpakilala pa ako. Ang patayin kayong lahat, yan ang pakay ko sa lugar. Wika ni Kusim nang walang pag-aalinlangan. Nagkatitigan ang 2 tao. Makikita sa muka na hindi alintana ang banta ni Kusim. Pinapatawa mo ako, binata. Papatayin mo kaming lahat. Wala namang kaming atraso sa'yo. Wika ng matanda. Ang pangalan nito ay Uno. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Kusim ang senyasa ng 2. Tumingin ng matanda sa loob ng bahay na tila merong pinapalabas. Lumapit si Kusim at kagad na hinampas ang kampilan sa 2. Ngunit laking gulat ni Kusim nang mabilis na nakailag ang kalaban. Kumabig yung matanda at mabilis na pumasok ng bahay. Samantalang yung kaedad naman niya, pumorma na tila may bubunutin sa tagiliran. Napansin ni Kusim ang baril. Nagtaka dahil aswang naman ito. Lalapit pa sana ang binata pero itinutok sa kanya ang baril. Sa pagkakataong iyon, kagad nag-abiso ang gabay na huwag matakot. Hindi sila tatabla ng bala. Wala din namang naramdaman si Godan na pangontra sa armas. Sinabihan niya si Kusim na sunggaban na ang kalaban. Pinaputok ng lalaki ang barel at tinamaan si Kusim sa katawan. Namangha ang binata kahit tinamaan siya ng bala, wala itong naging sugat. Aking lingkod, pwede bang pagkatiwalaan mo ako? Kapag sinabi kong sugod, sumugod ka. Hinampas ni Kusim ang kampilan sa lalaki. Nakailag ito, ngunit nahagip ang binata. Nagkaroon ng sugat at ininda ito ng kalaban. Pasuray ang lakad habang papasok ng bahay. Hinabol pa ito ni Kusim at tinaga ang likuran. Napuruhan niya ang binata. Naputol ang kamay at humandusay sa lupa. Nagsigawan naman ang mga tao sa loob ng bahay. Pag-angat ng tingin, meron ng nakaamba sa pintuan. Tumalon siya at sa bintana dumaan. Doon niya malinaw na nasilayan ang tao sa loob ng bahay. Pangit ang itsura. Nasaan yung tao ngunit makapalang mga kilay at mabalahibo.
Kaya palang magpalit ng aswang kahit may araw? Wika ni Kusim. Hindi ko masasagot ang mga katanungan mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng aswang. Nasanay ako sa mga napatay mo aking lingkod. Pero natitiyak ko sa'yo, walang laban sa atin ang mga yan. Wika ng gabay. Ilang sandali lang ang namagitan. Nagkaroon na ng komosyon. Kaliwat kanan ang natanggap na pag-atake ni Kusim. Hindi niya halos magawang masabayan ang lahat. Natamaan ang binata pero hindi niya iniinda. Ang ninuno.